O di na to kalimtan ato ang bulaton karong nga semana, di na kalimtan karong Wednesday ang ato ang midweek service. Okay? Sugod gyapon ta alas 6 sa gabi. And so Friday ato ang prayer meeting. Pray ta pada dugang tag-pray, pray ta maghiusa ta pinagi sa pag-ampo. Still at 6 o'clock sugod ta sa devotional and kuha tag immediate prayer request o mga prayer request uban, and then dito tad pray ta. And nakalimtan garo pong Saturday ato ang soul winning drive. Amen. So 9:30 and dayon ta og pray para sa kana nga naday di bunga na. So mo na yung mga importanteng announcement nato karon nga kahaponon. Og di ta maglangan diri ta sa pulong sa Dios. At balihan nato Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 10. Isa rin ni ka-verse ato ang sahon karon, and na po diri ang ato ang sa tawag gani. Diri ta makuha mga puntos dinhi sa tong pagtuon ni nga mga kani nga verse. It's a blessing kani nga verse nga especially karon nga month nga sa dihang nihatag ka sa panahon para sa Dios. Sa imong pagpangalagad sa Dios, imong paglabor sa imong kanabitaong sa Bisaya na labor, hago, yes, paghago para sa kimayaan sa Dios. Nindot kayo nga gi-promise nga nato, nindot kayo ang iyahang sa atong mabasa karon. Okay? Isa rin ka verse, akong giyang yung tanan sa dungan sa tuang pagbasa karon. Tapari na inyo mga bisita, and then kusga na to, dasgo na to pagbasa. Okay? Hebrews chapter 6 verse 10, ready read. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Balik ko na pagbasa. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ginawang panalangin siyang pulong magamputa. Mong dalaygon nga Dios, salamat kay Lord sa imuhang grasya padayon gihatag karon. Salamat kay Lord sa nahuman nga mga activities gikan sa young people, sa sikap, sa ladies, sa mga men. Salamat kay Lord, and even karon orasa padayon mi afternoon service, Lord. Salamat kayo sa higayon, Lord, din kami makatuon na pud sa imong pulong. Salamat kay Lord sa mga Kristohanon nga nihatag sila silang panahon, nihatag sila, Lord, nga naa sila dinhi aron pagsimba ra kanimo, and then pagkat-on, Lord, sa imong pulong. Dalaygon kay ka. O Lord, we pray, ikaw lang jud, Lord, mo ang ihangyon nga ikaw magahatag kanamo o panabot, kaalam, masabtan lang namo, Lord, sa ano kinihimong pulong, Lord. And Lord, we pray, ikaw lang jud magasangkap kanako. Holy Spirit, pun ako sa pagdala sa imong pulong, ikaw mag-istorya, Lord, sa imong kanakan. O Lord, gamitan imong pulong, Lord, nga kami mapasalamaton, magkapadayon, Lord, sa muang paghago, sa muang pagtrabaho, sa muang paglihok, Lord, sa maong kani nga church nga diri nimo gibutang para sa imong kimayaan, Lord. Ang giyamta na, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. So nabasa sa Hebrews chapter 6 verse 10, nagatong giuluhan ni in the service of the King. Sa atong pag-alagad sa hari. Sa atong paglagad sa hari.
Makita na to sa news, mga pipila na ka mga tuig ng labay, nga nahimong garbo sa Pilipinas. Ang ngalan niya si Cristeta Pasya Comerford. Cristeta Pasya Comerford. Kani siya, usani siya ka chef. Kanang chef, atigluto ko chef. Isa ka chef, nganong nisikat niya, isa ka Pilipino ni siya, born, na tao yun diri sa Pilipinas, even sa Sampaloc, Manila, nadyo diri. Pero nahimo ni siyang chef, nahimo ni siyang sikat, kaya dili pud basta-basta ang iyahang record niya. O ang iyang, nahimo siyang chef, dito ra pud sa White House. White House. Unsa man ang White House, pastor? Kanang White House sa US na nga muna dira nagkuan ang presidente sa US ug sa Pilipinas na mo nang Malacañang. Okay? Dira ang pamilyas president, and then even ang mga leaders dira na yung times nga mag-meeting dira dinha nila gibutang. Kung makakita mo anang mga salida nga sa to basta na ito'y White House down. Yeah? Inana nga mo to mga nadira nagpuyo ang presidente. Nahimo ni siya nga kanabi taong garbo, nahimo siyang garbo sa Pilipinas. Kaya siyempre, kung ingog kag president sa US, mahugan, ma-member kung ingog kag presidente sa US, ikaw may isa ka importante nga tao sa kalibutan. Nahimo ang presidente sa US. Ano man, di lang importante, powerful ka. Kaya tungod na ilahang mga allied na nila nga, once nga moingon ang presidente nga tabangan ay maggubat, tabangan kaning gubat diri, gubat jud na. Muna nga, dako kayong garbo sa Pilipinas, nga naay usa ka Pilipino nga sa kuan pa nanimpalad dito sa US, and ug sa dihang nahimo siya nga dito siya chef, head chef siya sa mga powerful nga tao sa tibok kilibutan. Nagsugod siya, nahimo siyang assistant chef dito pa sa panahon ni Clinton, ni President Clinton. And then nipuli ang mga maubang ng presidente, nagpadayon gyapon siya dito siya ni Bush, George Bush, and even dito siya nasikat niya ngalan sa Pilipinas, sa diyang i-recognize jud siya ni Barack Obama. Nahimong presidente sa US, di ba? Nung panahon na. Kay murabi tao gi-highlight siya ba? Kay panahon nilang Clinton and then panahon nilang Bush, wa bitaw kay siya gi-mention. Pero kanang panahon ni Obama, President Obama, dito man siya ni-mention ba, i-mention niya ngalan ba? Mo nang take pride po ng Pilipinas, nga naman. Siya ang chef sa the most powerful man in this world. Pero kumparar miyan na nato, kanang si nga presidente sa Amerika, layo ra kay nas Ginoo eh. Amen? Kaya naman, ang atong Dios, He's the King of Kings. Amen? Sa to ba, sa itong pagpangalagad, nga na sa Diyos, nangalagad ta, dili ordinaryong tao. Yes, pwede, hinta nga, importante or kanang powerful nga tao, pero, ang atong Diyos, is the King of Kings. Sa to ba, kanang mga presidente ra, kanang mga hari ra, naihari sa mga hari, mo ang Diyos. Amen? Sa to ba, sa diyang pagpangalagad nga to dire aning kalibutan na ayaw kalimti nga nangalagad ka dili para sa tao, dili sa ordinaryo nga tao, kundi nangalagad ka sa hari sa mga hari. Ngayon, kaning kadungogtag mga awit sa kaning congregational song o sa kasagara, mamaawit na nato ni kanabi taong sa langit nung hari nag-alagad ko. Di ba? Naklit nung hari nag-alagad ko. Nindot nga na awiton. Sabta nag-awit mo awit, ana ba nga, di basta-basta itong ilagaran, oy. And, nalinlangaw sa lyrics lang ba nga, in the service of the King, ang English na, in the service of the King, every talent I will bring,
I have peace and joy and blessing in the service of the King. Ito ba, sa dihang nangalagad ta, ihatag na ito ang tanan, naadji balos peace, joy, and blessing. Amen? Peace, joy, and blessing. Ano man, nangalagad ta sa hari. Sa hari, sa mga hari. Amen? Salamat kanin sa itong verse nga, at klaro kayo, nga, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Nang Diyos, nga di niya kalimtan na atong hago, ang trabaho, ang paglago na to, rasa gugma, ug nga na para sa iyang pangalan, in that you have ministered to the saints and do minister. Nga sa iyong kang minister ni ini, way lain ana sa pagpanglagad. So sa atong verse karon sa verse na ato ang gistudihan karon, atong tun-an karon, naitulo ka mga kamatuoran nga ato ang atong pagatun-an nato. Sa atong karon nga bulana sa atong pag-recognize sa mga full-time and mga volunteers, and even nga ikaw nga nag-decide ka nga, uy, kani nga paagi bi, magpagamit daw ko sa Dios be. Amen? So, naitulo ka importante nga kamatuoran nga atong makatunan ning verse. Musugod ta, una, this the right mandate. Unsay ang sakto nga mandato? Ang sakto nga mandato or mandate. So, unsay mandato na to? Kanang word nga, you have to do, minister. To minister. Way lain kanang word nga minister, way lain nga word nga makita na po nato ana is to serve. Amen? To serve. Sa imong pag-alagad. Rendering service. So, yung kag minister ani, way lain nga magbusul sa tungain ani nga pagpangalagad. Pag-alagad. Una nga gusto sa Dios, mandaton yun na sa Dios, sa dihang na save ta, mangalagad ta niya. Amen? Mangalagad ta niya. Way lain nga example na to ani, even gani si Jesus Christ. Ato ta sa Mark chapter 10 verse 45. Although wala na ako na ato na ablihan na to sa Mark chapter 10 verse 45. Mark chapter 10 verse 45. Now, even si Jesus Christ, set siya example. Nganin na to. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many. Ngayon ang anak sa tao kundi si Wayla si Son of Man gibadbot ani is Jesus Christ came not so wa siya nianhi aning kalibutan na to be ministered unto aron alagaran siya wa siyang mind nga mo anhi siya aning kalibutan na para alagaran siya sa mga tao. No, basta naa siyang mind niya but to minister. Siya gani mangalagad, siya mo serve sa katawhan. And even sa iyang pagpaagi, sa pag-serve ng katawhan, ang pinaka-biggest or pinaka-bugat niya na nga iyang gihat ng iyang kinabuhi. Ug mo nga sakto nga pagpangalagad. Paghat ng iyang kinabuhi, ingon siya, and gave His life a ransom for many. Sa ato ang Kristohanong kinabuhi, nga, hey, di ta angay nga silbihan. Amen? Di ta angay silbihan. Kundili, kita mo silbi. Kita mo serve. Ngawitang salamat kaning simbahan na nga walay, mga elite diri ba? Nga mga ako'y kuha na. Ako dugay-dugay naman ko diri. Ako'y silva. Ako dako-dako naman ni standing aning kalibutan kaning simbahan ha. Hala kami silbihan nami ha. Human nami anang pagsilbi, kamo na po'y silbi. Hey, diliyoy. Nga naman, even si Jesus Christ, atong model ini. Nga niyanhi, gani siya ng kalibutan na, yes, Diyos ya. Pero siyang pag-anhin, naas yung mindset niya,
Dili ko silbihan sa mga tao, kundi ako may mo silbi. Ako may mo serve nila. Ngita na to si Jesus Christ, He's in the form of a servant. Magkita na to sa Philippians chapter 2. In the form of a servant. Ano man? Siya ang musilbi, siya ang alagad. Dili nga siya ang alagaran. Amen? Muna ang mandato sa Dios nga ni nato mga lagad na. Di na kalimtan nga wata naluwas pinaagi sa pagpangalagad nato. Amen? Bisan pa nga ang kaluwasan nato dili base sa tong pagpangalagad. Nga oy, dugay-dugay na kung luwas na siguro ko. Basin sa uban mga pundok muna na, mga lagat tas Ginoo ani, may na lang unta, yawat na lang, maluwas ta. Ang atong kaluwasan, dili na to na-acquire ni kaysa atong pagpangalagad sa Dios. Ang pagpangalagad, dili. Kung dili, giluwas ta una sa Dios, aron mga lagad ta. Amen? Giluwas ta sa Dios, aron mga lagad ta niya. Muna nga, datot sa Dios nga ni nato, nga, we are saved to serve. We are saved to serve. Giluwas ta sa Dios aron mga lagad. Dili gusto sa Dios nga magpabilin lang ka nga si mo lingkuran nga wa kay gibuhat sa Dios para sa kimayaan sa Dios. Tinguha sa Dios mga lagad niya. Muna mandato niya to minister. Una, to minister nga to sa saints and to minister. And to minister. So, muna nga sa atong pagkakristohanon karon, butanan sa mindset na to, dili ko angay silbihan, kundi ako mo serbisyo. Amen? Kaya kung mawala, sayop ganun ang mindset nga ni nato, sugod na na. Di na kaning simbahan na ay. Wa naman sila kabalo sa kong worth. Wa man sila kasabot sa kong hago. Kalibutan sa itong mindset na ito, ang mandato sa Diyos ganin na ito, ni anhi, giluwas ta niya, haron mga lagad ta niya. Amen? Giluwas ta niya. Una nga, masugod ta, this is a call for service. Sugod pa sa Old Testament, kita nato sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Even gani ang Dios, istorya niya sa iyang katawan niya sa Israel. Deuteronomy chapter 10 verse 12, ingon ang pulong sa Dios, and now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? Unsa may gi-require or unsa may gusto or unsa may gimandato sa Dios, unsa may gusto sa Dios nga angay natong buhaton? But to fear the Lord thy God, hatag pag natay kahadlok sa Dios, mayon pag natay kahadlok sa Dios, natay dako nga pag kanabit tong dako nga reverence. Nganha niya dako nga pag-ila sa Dios, ngutungod sa atong dako nga pag-ila na sa Dios nga di ta gusto nga muhimog mga butang nga dili ikahimaya sa Dios. And that's to fear Him. Fear the Lord thy God, to walk in all His ways. Subay ta sa iyang mga dalan, subay ta sa iyang pulong, subay ta sa guidance sa Dios. And to love Him. Pakigugma niya. Nasa last phrase, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Appeal yun yung pagpangalagad. Gusto niyo sa Diyos, required yung sana, gitinguhan niyo sa Diyos nga, sugod sa mga Israelites, sugod sa iyang katawhan niya nga gusto na may silsil yun sa hunahuna sa iyang katawhan nga, gusto sa Dios, di lang nato siya, ato siyang kadlukan, di ta mo subay lang sa iyang mga dalan, dili nato siya higlang nga higugmaon, apan ato siyang alagaran. Exodus chapter 23 verse 24, sugod pa sa 24 and then 25, thou shalt not bow down to other gods, nor serve them, nor do after their works,
but thou shalt utterly overthrow them and quite break down their images. Verse 25, and ye shall serve the Lord your God. Gikan ba sa Old Testament, nagtinguhan na sa Dios nga na ay mga lagad niya. Mandato na sa Dios nga na ay mga lagad niya. And he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Kalindot ani, sa diyang ato ning buhaton, ng mga lagad sa Dios. No, I promise niya, oh. Atong pagkaon, mayroon kag bless thy bread. Siyempre, pagkaon, dili na ba, ang ato ang pagkaon ba, dili magkulang. Promise na sa Diyos. Ngayon mo ang tinuod na mo. Yeah. Inumdum mo. Pagsugod lang. Sige, balik naman ang istorya ni Pastor J.K. Pagsugod naman dali sa diyang nihata sa kinabuhi para sa Diyos. Pagsugod pa lang, hindi ba na basta-basta na magsugod ka? Hindi basta-basta magsugod ka eh. Pero kalimti, kung kita mo picture na mo sa una, niwang mi gikan Cebu. Niwang mi. Asa mi nanambok. Sa diyang nagsugod, nag-mission sa daddy rin. Ano man? Promise niya. Man, mabitang uban ka, dita na ministry ay kay, dita kakaon. Di, kung Ginoo mo promise ay. Yan ang buhaton ay. Amo na, ebidensya. Imagine na yun. Ano ba nga? Imagine, iabot na ang time nga ludon na ko mukha og humba. Imagine na lang ko na, be. Kanamit tong, di na madawat si mong tiyan ba? Kanamit tong, kita kog humba sa mong libawt na kong balhibo. Tagay kog utan, be. Humba na na. Ano man? Wala, hindi ka mahal humba nga. Kada Lunes na mo abot dira nga pila 2 kilo. Muno ng jeep. Ano man ay gagamit ng Ginoo nga mohatag na mo nga ina ni perki. Pila ka kilo per week. Lunes, hindi mo kalimot na Lunes mo abot. Siyempre, wam ni ref. Di unahon jud pritohon jud na, adubuhon ba? Dayon, lahi-lahi na rin nagtimpla rin pagkakuan. Katapusan na humba jud na. Para init-init na dayon. Yakin sa may sumhulan na, di masumhulan na. Pero ano naman, promise na sa Diyos. Pero, ang gusto pa sa Diyos, unahon sa nato, serve Him. And He shall bless thy bread and thy water. Muna ang supplies, pagkaon, di na mawagtang. And I will take sickness away from the midst of thee. Inumdum ko sa kanamitang sabot sa Dios sa diyang si Daddy ni decide nga mo mission siya, ingon siya gingnan niya, Lord, mission ko, akong yata kung kinabuhi na nimo Lord, pero sabot ta Lord. Ayaw ko pasudlag hospital Lord kay na hospital akong anak. Muna yun na yan, Lord, sabot ta Lord. Ayaw ko pasudlag hospital kay na hospital akong anak. And by the grace of God, na hospital ko kay ni-avail ko atong HMO na pagtrabaho na nako. Mura tong time nga nakakusod ko hospital. Kanang na-admit ha? Dili, pero kusod hospital, kada adlaw ko nasod hospital. Pero kanang na-admit ba? Pero gikan mi elementary, gikan mi 4 years old, na abon kaniri, padong mag elementary, padong high school, padong college. Wala ka sulod hospital. Ano man, nag-promise na sa Diyos, ba covenant na sa Diyos ni Pastor Chris. Lord, ayaw tao, ni-spirit ako ng anak sa hospital. Kami doon ni Pastor J.K. Wala. Promise ni sa Diyos. Pero kung sa mayagi ko na to, ye shall serve the Lord your God. Mga lagad.
Punta na ba? Saan pa? Saan din ang sabong ng pangpangalagad, Pastor? Kay, ano man mangalagad na sa Diyos. Ubalik ta, nga, ano man ang Ginoo, nag-desire mo siya mangalagad. Di na to kalimtan, di na to, sayo po nagunahuna, no nga. Ang Ginoo nagkinahanglan na to, ha? Ang Ginoo, He's an Almighty God. Okay? He's an Almighty God. Dili na siya nga, marami tawag, huy, di man ko kalakaw, sige, ikaw akong sugo-sugoon, mangalagad ka na ako. No, dili na ang Diyos. Powerful atong Diyos. Muna nga, kung mga di bitaw siya nga, kana, di man ko ka himuan ni, pero yung kong himuan ni para nako, be. No. Dili na natong Diyos. Pero kung saan ganito, masabda na to, dili, nga, sa diyang na-save ta, gusto sa Diyos nga mulihok ta sa iyang purpose. Naa siya purpose nga ni nato. Sa diyang na-save ta nga naa specific purpose ang Diyos para nato aning kalibutan na. Ato sa 1 Peter chapter 4 verse 11. 1 Peter chapter 4 verse 11. Yun ang pulong sa Diyos. If any man speak, let him speak as oracles of God. Sunod nga, makita na sunod ng truth today. If any man minister, notice the word minister. If any man serve, if unay tao nga gusto mangalagad, gusto mo serve, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. So makita nato dira nga, kung mangalagad sa itong pagpangalagad sa Diyos, we are accomplishing the purpose of God. Okay? We are accomplishing the purpose of God. Nga naay gusto nga ituyo ang Diyos, nga ipahimo. O kita, gusto niya nga, kita ang muhimo na. Dili kay, ang Ginoo na siya need na to, no. Kundi na siya purpose. Subawon nga nung iyahamang gigamit si Noah. Naman, unsa may purpose niya sa atong gitun-an na to ganing morning. Nga naman gigamit man sa ang Dios gigamit man kang Noah. Aron mo sa purpose sa Dios. Hey. Shh. Sabi purpose na Dios sa ang gigamit si Noah. May ganang buntog pa ganito. Aron naay mo, serve niya sa paghimo sa arka. Nga naman, nakakita ng Diyos nga, wa na siya ganahe sa kalibutan. Wa na siya ganahe sa mankind. Nga naman, they are doing evil continually. Muna nga, sa dihang nakita niya si Noah, nga nisubay sa kabutan sa Ginoo, nga ni follow gyapon sa Diyos. Gigamiton ko ni si Noah. Diri, magsugod na ang bag-o ng mankind. Nga mo mangalagad, nga mo hatag og praise nga to sa Dios, nga dili na magsunod maghimo og mga dautan. Abraham, nga naman gigamit sa Dios ang Abraham, na siya purpose. Nga naman, nga naay nation nga mangalagad sa Dios. Naay nation nga mohatag praise ato sa Dios. Now, karon na-save man ta. O say purpose sa Dios nga ni nato. Ano man? Yes. Nga dili ang salvation, dili na tama na to. Nga kita gil-save, giluwas na sa Dios. Ang purpose niya na nga, kita na po'y mo reach out sa uban. Amen? Kita mo reach out sa uban. Kita na po nga, na church, nga gibil sa Dios, nga, kita mo, mutabang ta, na po yung magamit na ng church para sa kaluwasan, para sa evangelism. Muna yung purpose sa Diyos. So, di na ito kalimtan. Sa itong magbasa din sa 1 Peter chapter 4 verse 11, mga
if any man minister, na gusto mangalagan, let him do it as of the ability which God giveth. Nga mumuhimo ka sa purpose sa Dios, and then ang Dios naghatag mo sangkap nimo. Mubalik na. Dili pasabot ba nga na kay inani nga skill mo nang gigamit ka sa Ginoo? No. It's not. Basin man nasa itong pride ba nga ako may kabaw sa mga computer dira, magpagamit ko sa Ginoo no. Dako ka gamit. Pero saan ba, kung di ka available po, wa po kay gamit. Pero, sakto nung kanina, just be available. Mas labaw pa na sa imong ability. Ano man, mubalik ta, nara, ang Dios maoy, muhatag na itong ability. And let him do it as of the ability which God giveth. Ang Ginoo mo hatag nimo, ang Ginoo mo sangkap nimo. Yes, kabalutang, di ta, kami ni Pastor JK, dili mi mingon ba nga, dili mi nga mga doctorate when it comes to pastoring. Even si Pastor Chris before, dili to graduate sa Bible school. Pero nga gigamit man sa Diyos, siya sa Diyos. And even gigamit siya mightily nga to sa Diyos. Nagpagamit man siya. Ano man, ang purpose sa Diyos, nga, ato dito stubod. Pero nga gigamit man siya pag-ayo, wa siya ningon mga, ato daw, amore nang gamiton ako, kakabalo ka no. Na ang Ginoo mohatag ba nga kanabitang the ability ba nga ang Ginoo mo naghatag ana. Listen niyo ba na naitat at mga excuses diri ba nga ningon bang adi ko magamit sa Ginoo hindi ko kabaw mo storya. Adi ko magamit sa Ginoo magkakaka ko. Kinsay mo pataas ana apirta. Li. Programitod ka sa Ginoo. Pinagi sa abilidad nga iyang gihatag. Dili kay na kay abilidad nga naa ni mo daan. Pero sa iyang purpose, ma-accomplish ta sa purpose niya. Di na to kalimtan that God in all things may be glorified. Amen? Ang himaya nga na sa Dios. Gigamit ka sa Dios na dili kay na kay ability na, nga para imong angkonon ba nga moingon ka ba wa ko drang simbahan na wa na dra wa na klaro dra no. Ubalik yapon na nga gigamit ta sa Dios, mubalik yapon ta nga para sa iyang kahimayaan. Ka-blessing na. Sa imong pagpangalaga sa Dios, wa di na para credit nimo. Ayo ang kuna ng credit. Ano man, ang gusto sa Diyos, nga siya ang mag-glorify. Kung igamit ka mightily sa Diyos, thanks be to God. Kung igamit ka, para na nakita na accomplish sa simbahan sa Diyos, balik ka nga Lord, salamat, gigamit ko nimo. Mabitang sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, yung si Apostle Paul, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. For that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kung tanawon biyan nimo sa verse 13, makita natin sa verse 13 nga, who was before a blasphemer, a persecutor, injurious. Nga inana ang kinabuhi ni Apostle Paul before. Gigamit siya sa Diyos. Pero yun nga, kanang word nga, enabled ba nga, naghimo niyang katakos. Wala, gigamit sa Diyos si Apostle Paul, kay tungod na siya knowledge, dili. Nakita ang Diyos nga na ni Apostle Paul mo, nagigamit siya niya. Para sa buluhaton. Yes, makita na to, ang history ni Apostle Paul. Imagine na, at the age of 13 years old, nagtuon na siya sa kaning Pentateuch. Kanang Pentateuch, kaning kuan ba? Kaning Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
At the age of 13, mo bitang well-versed kay siya when it comes to pagkabitang iya ka na bitang sa iyang mga epistle nga daghan kay siya mga example gikan sa Old Testament nga iyang gigamit reference sa iyang pagsulat di sa New Testament sa iyang epistle niya. Ngano man, inana siya ka well-versed. Pero dili tungod ni ana mao nagigamit siya sa Dios kundi naa ang zeal nga nakita sa Dios nga ni Apostle Paul. Muna nga, even sa iya nga gigamit na siya pag-ayo sa Dios, muna nga, nagyapon siyang heart niya nga, Lord, ikaw gyapon naghimo na kong katakos, Lord, nga magamit ko nimo sa ministry more. Ano man, para ang himaya naa sa Dios. Ayaw i-grab ang himaya. Muna nga, makita nato dira nga, ang pag-serve sa Diyos is accomplishing the purpose of God. And ang katapusan po na, it's nga ang Diyos po, para po niya ang himaya. Nihimo ka sa buluhaton, nga ang purpose sa Diyos, ngani aning kalibutan, para kanimo, para sa iyang katauhan, aron ang iyang ngalan mapasidunggan. And that is serving the Lord. It's a call for service. Kita nato dira nga ang Dios gikan pa sa Old Testament and even sa New Testament. Gusto siya nga na ay mga lagad niya. Ephesians chapter 2 verse 10, yun ang pulong sa Diyos, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. Kanang workmanship, kanang hinimo niya. Craftsmanship. Well, created in Christ Jesus unto good works. Sa diyang gisaved, naluwas na sa Dios. Yes, buot sa Dios nga. Kada bitaw nga, pinaagi ni Jesus Christ nga muhimo ta sa pagkanang mga good works, kanang mga ayong binuhatan. Ug mo na gusto sa Dios, mo na specific purpose niya, ngani nato nga kita nga mga gilinuwas sa Dios. Kung nagamit na sa una sa yawa, sa diyang wapa na save, gusto sa Dios nga gamiton ta niya. Karon nga nakaksabutas kaluwasan. Nganda sa maayong binuhat. Because we are His workmanship. Kanang wingog workmanship, until now, dugay-dugay na tang Kristohanon, ang Ginoo still, He's working on us. He's still working on us. Hindi tayo makaingon ba nga, dugay-dugay ang Kristohanon, na ko'y ability, grabe ko kagamit, oy, paghumol sa Ginoo sa itong kinabuhi, oy. Ano man, anang tagit ng Ginoo nga magamit dito more para niya. It's a call for the service. Nga sa una pa lang na nainuso sa Dios nga purpose, muhimo ta sa purpose niya. Aside the call for service is the code of service. Kasi ang ay buhaton. Mga code ba nga? Ano bitang muna ang code ha, aron makasulod gana. Kasi ang itong buhaton. Okay? Ato ta Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Kay gusto man sa Dios nga gamiton ta niya sa pagpangalagad, sa pagkakita mangalagad ta niya. Kasi angan itong buhaton. Romans chapter 12 verse 1, yung pulong sa Diyos, I beseech you therefore, brethren, ako nag-auhag ninyo, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Ang Ginoo, naghangyo siya nga, si Apostle Paul, naghangyo siya nga, siyang sa kaigsuunan nga, hey, we present our bodies a living sacrifice. Ang gusto sa Diyos na magamit na niya. Ato nang nakatunan ganiyang morning. Just be available. Amen? Makita natin today, present your bodies a living sacrifice. It's the same truth. Makita na sa mensahe ganyan ni Pastor JK,
Why lain gusto sa Dios kung gusto siya mo gamit na to, just be available. Kay no matter unsa na imuhang skills nimo, maayo ka aning dapita, maayo mo hunahuna da, pero di kay ka available, adjud ka, di pag mo gamit ng Ginoo nimo. Wa kay time, di ka gamit ng Ginoo nimo. Daghan kag excuses, di ka gamit ng Ginoo nimo. Mo bitaw ang gusto sa Dios, you present your body as a living sacrifice. You present your body. Lord, this is my life. Gamita ko, Lord. Di ka kapalagad, mayingon na ba nga, basta mayingon na ba nga, nakalagad ko sa Ginoo in spirit. In what way? Yung mga lagad sa Ginoo in spirit. Ang gusto sa Diyos nga, hey, ipresentar. Kinalan nga na ang time para sa himiyan sa Diyos, na imong talent. Gamitan na. Just be available. Kaya kung di presentar ni mo ang kaugalingon ni mo, mabito, yun siya, naghangyo kon kanimo. Ano man, kung gusto sa Diyos na gamiton ka, be available. Amen? Hey, young people, dako ka mog time to be available. Dako kay mog time, ihatag, wa pa mo yung kayo responsibility, wa pa mo yung mga anak, kamo mga asawa, kamo mga babae, wa pa mo yung bana, kamo mga laki, wa pa mo yung asawa, nga magmugot, kung dugay mo mauli. Hello? Mga babae nga, wa pa mo yung bana nga, di mo sugot, kung mulakaw mo, di ba? Dako kay mog time na pwede mo magpagamit sa Diyos. Pero sa imong nauna landaan, ilaharan na, oy. Busy kay ko, oy. Busy juga. Busy jud. Salamat sa Ginoo na mga katawhan diri nga. Apil pa ni nga ministry, apil pa ni nga ministry, apil pa ni nga ministry. Praise God. Ano man, kabalo sila pag-manage sa time. Ano man, kasabot sila ba nga, uy, ang time na to, aning kalibutan, ang gamay na kayo niyo, o di na to tagaan ang Ginoo panahon, aron mga lagad na niya, wajud na pwede man, dagan nag-excuses. Wala ba tayagi? Pero nangita na panahon nga, uy, kani daw, kani nga, sa kuwan panahon, kaning window hour. Kaning panahon na, naaman dyan bakante man kani daw, gamita daw ni mga lagad kas Ginoo. Just be available. Ngayon? Just be available. Daghan, ang music, daghan pa na kinalanda. Ingon Pastor JK, why problema ang instruments? Basta nalay mo tukar. Oh. Ino na. O, atong choir, luag na pod. Oh. Kulang pa. Kana yung magsangko na da ba? May tao nga, hinahinay na kung isbog-isbog na, mahagbog na ko. Pero nindot ba yun ang daghan? Aron, daghan pong tingog. At kusog ang tingog, dili dagang tingog. Lisod naman dagang tingog din, no? Kay malipong ang choir directress ang nagpianist. Basta dagang tingog. Upat ra ka tingog. Pero daghan, dako og tingog ba? Naginala, ang media, naabot. Children's ministry, naabot. Di ba? Daghang kay mga bata, daghang nga mga opportunities nga pwede tayo makatudlo sa mga bata. Daghang kay mga areas, usahay bitaw, kanang after tayo mag-barangay saturation, mga anak ba nga naon tayo makaabot diri, no? Daghang yung mga bata. Pero saan naman? Gamay naman muhatag silang time. Just be available. Amen? Be available. Kung available lang juta. Ang Ginoo mo gamit na ito. Aside sa being available, makita na niya po na ito, present your bodies a living sacrifice. Kasi di pa dito,
Kaning word nga living sacrifice, kanang word nga sacrifice. Kung tanaw na nimo ng sacrifice, mabalik ta dito sa Old Testament, ngayon kag mo i-sacrifice na kaning word nga sacrificial lamb. Knowing nga sacrificial lamb ba? Kanang bitong mananap gamiton sa pag-sacrifice. Nga na lamb without blemish, kinahanglan first year. Kabanday mo kanang yung gamiton ka for sacrifice. Musukol pa bugod na. Wala yung sukol, no? Wala mingon ba nga, even gani, makita nito sa Isaac, si Isaac, sukol ba to? Wala. Masabdan niya, ako na sacrifice di ay. Munang, kana ba nga, usahay, wing ka sacrifice nga, di na bitaw ka makig-argue pa, di pa ka makig-reason out pa ka. Kung dili, pareha ka ba nga sa sacrifice bitaw sa Old Testament, nga, huwat na lang ka nga mo, abot na lang ng kwani mo, nga namin itong kutsilyo ni mga muduslak na nasa imong liog, anon mo gawas imong dugo. Inana na ang sacrifice. Pero wala man na, gi-remind sa Ginoo na to, mo bitaw yung gingon, present your bodies a living sacrifice. Buhi. Pero sama sa sacrifice sa Old Testament, nga waki control sa imong gagalingon. Di ka galingon ba nga, unya na lang ha, kanang bakante ko. Unya na lang ha, kay, no. And that's the kind of sacrifice nga gusto sa Dios nga ninato. Mo bitaw nga, I beseech you, nag-awhag ko ninyo. Available, being available. Sunod. Be sanctified. Now, living sacrifice, holy, acceptable unto God. Our standard, dili ang standard sa kalibutan. Ang standard na to, ang standard sa Diyos. Ang kalipay sa Diyos sa pagpangalagad, dili ang kalipay or ang standard sa kalibutan, kundi ang kalipay sa Diyos mo itong standard. Muhimo dali kay ang Diyos ang atong gikalipay. Gilipay na to ang Diyos. Ug mo na nga, kanang word nga acceptable unto God, siyempre, way lain na kundi limpyo ta. Sanctified ta. Sabi na sanctified. Kaya ba nga ang ato yes, sa atong, sa diyang na-save ta. It doesn't mean nga, di na ta kasala, makasala pa ta. Pero gusto sa Diyos nga, sa atong pagkaluwas na to, sa dihang naluwas ta, dili ta magpabilin sa sala. Limpyo ta. Mubitaw na nga, lisod kayo no, ang Ginoo mo gamit sa nga kabalo siya nga naay ang tao nagpuyog yapon sa sala. Di jud kagamit ang Ginoo nimo. Mubitaw na sa nga diri nga naa gani wa kanina sa tong choir, sa tong music, sa asa nga ministry, naa gani makita mababawan, madunggan gani confirm naa kay ni wa ka ni follow sa rules, wa ka ni follow sa kwandi sa church. O di jud lingkod sa jud ka din ha. Ano man? Ang gusto sa Dios, holy, acceptable to Him. Dili ni rule sa church ha. Narang pulong sa Dios. Basin mo yun ba nga, stricto ra kay na si Ma'am Arian, stricto ra kay na si ilang ti Clara, hey, dili na raw. When we present our bodies, kung gusto ta mga lagad sa Dios, be holy. Ano man, ang atong Dios holy. Nga imong kinabuhi nimo musubay ta nga ang acceptable sa Dios, meaning ba nga nalipay ang Dios, nagtan-aw sa imong pagkinabuhi isip Kristohanon. Kung sa diyan nalipay ang Ginoo, hey, sa diha bitaw ingon ba, and Noah found grace in the sight of God. Nga ang Ginoo ba sa tanan, yes, this is one in a million, sa tanan nakita niya mga tao, na jud. Pagmahay na lang jud ang gihimo sa Dios nga nakakita siya sa tao, they are doing evil continually. Pero sa dihang nakikita siya grasya sa pagkinabuhi ni Noah.
Ato pa, ang pagkinabuhi ni Noah atong panahon na no matter what, ang kalibutan, grabe ng evil niya. Pero katong nga pagkinabuhi ni Noah atong kalibutan, atong panahon na, it is kan pagkinabuhi nga acceptable sa Dios. Mo nagigamit niya si Noah. Ato sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Ang uban, ngadto sa kahimayaan, ang uban, ngadto sa kaulawan. Ang vessel, anak, pasabot anak, sama na kita. Nga kita ang vessel nga galamiton unta sa Dios. So, ang vessel is either magamit ka ngadto sa kahimayaan sa Dios, or ikaw nga vessel ngadto ka sa ulawan niya. Pero I don't believe na hindi ta gusto maulawan ng Dios. Anong word ng dishonor? Hindi ta gusto eh. Ambot lang kung gusto mo pabilin ra, ambot lang. Mabitaw sa gusto sa Diyos, verse 21, if a man therefore purge himself from this, pag nagalimpyo siyang kagalingon, kung this nga, dili ka gusto nga, mahimo kang kaulawan. So ito pa, limpyuhon nimo, ang imo ang kagalingon. He shall be a vessel unto honor. Ang Ginoo, sa dihang mo gamit nimo, mahimaya siya, malipay siya. Sanctified and meet for the master's use. Unsa maning meet for the master's use? Katong nahimo kang vessel unto honor. Magamit ka sa Dios. O mga hindi jud ka, bisan pag unsa na nindot nga vessel, himo pa ka na ba nga, it doesn't tanaw nimo, it doesn't matter asa ka gihimo, either in gold ka or silver or in wood or in earth or in earth na clay. Lailahi man ano, lailahi nag-value no. Pero ang gitanaw rabi sa Dios biya unsa man? Honor or dishonor? Wa nagtanaw ang Ginoo, huy gold ka. Ay, kuan ni, precious ni, dili ni siya gamito ni ayo. Ay kani kuan man ni, clay ra man ni, aray banga ra jud ni, dili ni scaled. No. Gamiton ka sa Dios. Pero ang gitanaw ra sa Dios duha ra jud. A vessel ka nga into honor nga makahatag himaya niya, or vessel ka unto dishonor. Muna nga, kung vessel ka unto dishonor, limpyo ka, nahimaya ang Ginoo nimo, gamit ka niya. Gamiton ka niya. Muna nga, dili mo gamit ang Dios. Anong vessel? Nahugaw. Meet for the master's use. Prepared unto every good work. Balik ta. We are created in Jesus unto every good work. It's Ephesians chapter 2 verse 10. Nang tinguhang gamiton ta niya. Purpose sa Dios gamiton niya. For dili, ganita, nahinluan, gikan sa itong mind, sa itong lawas, di ta magamit sa Dios. Amen? Di ta magamit niya. Sayang atong talent. Sayang atong skill. Sayang atong kibalo. Pero ang Ginoo jud mingon siya nga, sorry, I can't help. Di ko magamit. Pero nga sa na imong kinabuhi, gamiton ti ka. Muna nga mong yung people, wa pa ganyan nahugawan na inyong kinabuhi. Ayaw na mag-attempt. Sayang kayo. Kaya naan ang tigda kong plano ang Diyos nga na nimo. Blessing kayo na nga at your age, naluwas mo. Mubalik ta, iluwas ka sa Diyos, karon magamit ka sa bulaton. Muna nga, kung gusto ka nga more ka gagamiton sa Ginoo, pagsugod pa lang gagamiton na ka sa Ginoo, be a vessel unto honor.
aron magamit ka. Amen? God of service, being available, being sanctified. And number 3, be reminded. Now sa last phrase, acceptable unto God, which is your reasonable service. In other words, makaturunganon nga pag-alagad. Grabe mong paghago para sa bulaton sa Dios. Grabe nimo ang kanabitaw ang imong ang time dako-dako nga gihimo nimo para sa pagpangalagad sa Dios. Ayaw kalimti na. Kana reasonable service lang. Dili na something special sa tubangan sa Dios. Ano man? Ang Ginoo dili utangan sa Ginoo sa tong service oy. Dili utangan ang Ginoo nato. Nangalagad na niya, kikita dako kitag utang sa Dios. Everything imong gihimo, dili na something special, reasonable service na. Makaturunganon na, malik ta, ngano man, kinsa imong galagaran, mubalik ta, acceptable unto God. Ang Dios atong gilagaran, unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na to masurpass ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na to masurpass ang gihimo ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Ikaw daw ba, hatag imong kaugalingon, di kita kahatag sa tong time, ato pa ng kaugalingon, di tagatag. Munang di tawingon, hoy, dapat na ako nakainani, kay nangalagad ko sa Ginoo, dugay-dugay na ako nangalagad sa Ginoo. No. It's just unreasonable service. Makaturunganon na nga pagpangalagad na to. Di na special. Kung ikuan nga nita, yes, salamat sa church, nga recognize ta, pero ayaw nyo na ibutang sa inyong mind. Nga next year, maning kamot dyan ko, nga nadyo ko, apart dyan ko rin, kanidyo nga ministry, aron makadawat kong certificate. Certificate ra na. It's not something special. Pero ang himuon yan nimo, kay nasi mong mind nimo, dako, kay kong utang kabubuton sa Diyos. I cannot pay sa iyang gihimo sa kuwang kinabuhi. At least kaning pagpangalagan nako, nalipay siya, nagtanaw nako. At least kanima, sa simple nga yung pagpangalagad niya, malipay siya. And then, ako ning ikabalo sa Dios. Inana ato mindset. Just be reminded nga everything nga atong gihimo is just a reasonable service. Amen? Reasonable service. Yan na. Ang papanglagan na to sa Diyos, nag-expect siya. Nga iyang katauhan niya, mabalik ba nga, wala siya may require sa Diyos, nganhin na to. Na kita mga lagad niya. Giluwas ta sa Diyos, anong mga lagad na niya. Ang pagpangalagad is, pagbuhat sa purpose sa Diyos. Ngayon na to. Mubalik ta nga, ang ayang himaya, mubalik jud nga na kaniya. Amen? Inana ang pagpangalagad. Just be available. Make your life sanctified. Mubalik ta sa 1 John chapter 1, verse 9, mubalik ta nga, if they shall confess their sin, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayaw pabilin dira sa sala. Dili kagamit ang Ginoo nimo. Balik ta, paubos tong kagalingon, mga ito pasaylo sa Dios. Lord, limpyuhi ko. Lord, here's my life. Gamit ako. Amen? Daghan tang avenue nga pwede ta gamiton sa church. Sa Diyos, ano yung simbahan? Ang kinahanglan sa Diyos na to. Availability and holiness. Amen? Nindog ta. Dalay ko nga Diyos, salamat kayo. Sa pag-remind ka na mo, Lord, nindot di kayo nga ikaw, Lord, among gialagaran. Pagpangalagad na mo, Lord, dili din ni ordinary lang ang mga pagpangalagad, kundi, Lord, we are serving the King of Kings and Lord of Lords. Salamat kayo
sa pagpahinumdum na mo nini. Salamat kay Lord nga naami pagpahinumdum na mo, Lord. Nga everything day, we are saved, iluwas minimo, Lord, aron mga lagad minimo. We pray, Lord, nga gikan sa gagmay mga bata, padung sa young people, padung sa adult, Lord, nga naa sa mga kasing-kasing, in what way, Lord, magkapangalagad minimo. Say purpose, Lord, paghimo sa mong purpose, pag-accomplish purpose nimo, Lord. I know, Lord, mo gamit ka na mo. Kami, Lord, available. Lord, gamit ka na mo, Lord. Kung nagpuyo mi sa kinabuhi nga, holy, and then acceptable ra na nimo. Nga ikaw, Lord, mahimaya, Lord, nagtanaw sa mong kinabuhi. So, Lord, himo ami. Ayaw tuguti, Lord, nga mailad mi sa kalibutan. Malidad mi sa pagtinta sa kalibutan, mga kons kalibutan, Lord, nga nakalimot mi ang purpose din namo, Lord, ang mga lagad nimo. Sa Lord, tabangi mi nga kabarog, tabangi mi, Lord, nga na muhimo sa mong mind, mo set sa mong mind, Lord, ng mga lagad yun nimo. Salamat kay Lord nga sa unsa nga paagi, Lord, nga pwede mi, Lord, gamiton nimo sa imong bulaton. Sa Lord, tabangi mi, tag-usa ka namo, Lord, nga naami rule, naami, Lord, nga magamit mi nimo. Sa Lord, tabangi mi sa karon nga kahaponon. Salamat kayo sa imong pag-uban, Lord, sukad pa ganang buntag, gikan sa Sunday School, sa Divine Service, karong hapon po, Lord, salamat kayo sa imong pulong nga mong nadunggan. Nag-pray mi, Lord, nagpabilin to sa muna nagkasing-kasing. Mabalon to na mo, Lord, sa pagatubang na mo ugma. Sa Lord, tabangi matag-usa, i-bless matag-usa, Lord, i-bless sila, then gikan karon, Lord, diri, protection ni sila, Lord, silang pag-uli sa tagsa panimalay. Akong ibalik da, Lord, tanan dungog himaya da kanimo, ikaw ra jud, Lord, ang ay magadawat niini. Giham po, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong paglangbigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok nakong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mo biya sa buluton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako magmalampuson sa akong pagskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, ug dalaygon natong buhi nga Dios.